Nagamit ko rin sa wakas sa vlog itong ating bagong Raider R150 Fi. Grabe, 4th gear, kaya niya ng 100 eh, no? Halos hindi ko masaksak ng 6th gear kasi ang haba ng 5th gear. Ano nga ba yung plano natin dito sa Raider, no? Bigyan ko kayo ng idea. Ang sarap eh, no? Ang gandang tignan eh. Ay, hindi siya mag-i-start pag naka first gear. Ang galing. 5th gear 118. Grabe. Shot muna. Shot muna si Ngayon masaya ako kasi ang ganda na ng kalsada ngayon, tas may mga railings na. Tingnan nyo gaano kataas. Ganda dito. Bad trip. Nawala yung gloves ko. Raider off-road. Liblib na to guys ah. Wrong turn. Wrong turn tayo dito ah. Bigayan ng poste dito ah. Ang daming poste. Ang gagamitin nating motor ngayon is itong Suzuki Raider R150 fuel injected. Ito sira pa, kaya bukas ko na lang gagamitin kasi papagawa ko bukas. Ngayon katabi niya yung Kawasaki H2. Parang hindi naman ganun kaliit yung Raider, ano? Malapad lang talaga yung big bike. Kung sa haba naman, hindi naman ganun kalaking difference. Unless kung Yamaha Mio yung itatabi natin sa H2. So talagang kung makikita niyo payat na payat, no? So ilalabas ko na siya. Nakakapanibago lang kasi ang gaan. Tapos may center stand. Sa maniniwala kayo sa hindi, pangarap ko tong motor. Sa wakas, naupuan ko din. Dito na ako nag-start ng vlog. Happy ako kasi nagamit ko rin sa wakas sa vlog itong ating bagong Raider R150 Fi. Ito hindi naman talaga review or in-depth review. Ito ay more on first impression. Bilang sa isang kagaya kong pinangarap magkaroon ng R150 na napakatagal na panahon. Ang dami ko nang nagamit ng mga motor. Ngayon lang ako nagkaroon nito. Pagdating natin sa Clark, doon natin kikilatisin yung design niya at yung mga features niya. Test drive naman tayo. You know, pagsakay pa lang, wala, ang sarap lang sa feeling kasi alam mo yung motor na motor talaga siya. Talagang yung ulo niya sumasama sa manubela. Naked bike talaga ang dating. Una-una mong mapapansin ang payat niya pagdating dito. Tapos kahit papaano mataas naman yung manubela niya. Teka, alis na ako. Meron ng magpa-park na kotse. Okay, ang gaan niya, no? Tapos yung tunog niya pero tahimik. Tignan nyo. Karang. Yung top speed niya mataas. Hindi nga lang siya ganun kalakas pagdating sa arangkada. Siguro naninibago lang ako kasi galing ako sa 1000cc, ano? Mataas yung kanyang top speed ah. Kaya lang pag sinaksak mo na ng 6th gear, mahina na yung puwersa niya. Kailangan ibabad mo ng 5th gear kung gusto mong mas mataas yung speed na makuha mo, no? Grabe, 4th gear, kaya niya ng 100 eh, no? Ang ganda rin ng sniper, oh. Gusto ko rin magkaroon yan, ha? Para kompleto tayo. Totoo nga yung sinabi nila, pagdating sa traffic, yung singitan, naku, basic na basic to. Madaling ilusot, eh, oh. Tapos super abot ng isang kagaya kong 5'7" ang height. Yung ground, kaya, basic talaga yung pagmamaneho sa traffic. Tapos, ang lambot ng clutch, na parang wala kang sinasakmal sa sobrang lambot niya, no? Tapos dahil manipis lang yung gulong nito as stock, unlike dito sa sniper, tingnan nyo yung gulong niya, ang lapad sa likod, diba? Kapag nadadaan tayo sa basag na simento, halimbawa yung sirang kalsada, ano, ramdam natin yung kupak ng gulong. So kahit pala di cambio ang Raider, no, sa lambot ng clutch niya, walang problema pagdating sa pahinto-hintong kalsada. Kasi di ba gusto natin automatic na, para gas-gas na lang, no, wala nang clutch, no? Pero dito sa Raider, okay naman pala, no. Wala nang break-in to. 27 pala tinakbo niya eh. Halos hindi ko masaksak ng 6th gear kasi ang haba ng 5th gear. Woohoo!
Ang bilis! Hindi siya bitin pagdating sa top speed, ano? Pagdating sa manubela, mababa nga lang siya, no? Kahit na nakikita nating mataas yung extension niya dito, mababa pa rin siya. So alam mo yun, naka-curve yung likod ko para mas abot ko yung manubela, no? Pagdating sa suspension naman, yung stock niya, okay na rin. Tamang-tama itong paggamit natin sa Raider natin, almost stock pa siya. Side mirror pa lang yung pinalitan natin para ma-express ko sa inyo yung kung ano yung motor kapag binili mo siya ng brand new, kasi maaaring magbago yung performance at comfortability ng motor kapag pinagsisetup na natin, ano? So the reason why bumili tayo ng ganito, una sa lahat, syempre pangarap ko to, no? Pangalawa, i-setup natin siya yung hindi naman yung sagad na pang madiinan, yung gusto ko lang maging akin talaga. Alam mo yun, pag nagko-customize ka ng motor, mapipil mong sa'yo talaga pagka ikaw yung nag-setup, di ba? Parang damit lang yan, ano? Depende sa tao kung anong style ng pananamit ang gusto niya. Pagdating sa brake niya, malakas siya, pero yung hindi yung tipong itatapon kanya kapag kinalabit mo yung front brake. Sa rear brake naman, yun, malakas din yung rear brake niya, pero wag mo nga apakan ng todo yung brake sa likod kasi magi-slide siya gawa ng wala namang ABS to, no? Pero sa mga speed na 80, goods naman na yung brake niya. Depende na lang sa road condition, no? So syempre pagka basa yung daan, talagang delikado yan. Ngayon nagpalit tayo ng TRC side mirror. Okay naman, ang ganda, kitang kita yung likod ko, no? Tapos ang gusto ko sa side mirror na to, kaya nagpalit ako, mababa lang siya. So pagdating sa singitan, hindi tatama sa side mirror ng mga sasakyan. Kaya goods itong TRC side mirror, no? Mura pa. Hindi nga lang adjustable yung brake lever and yung clutch lever, pero okay naman sa kamay ko. Tapos may kagat yung preno niya dito, no? Mababaw lang siya, yung kakalabitin mo lang nagbe-brake na siya. So itong motor na to mukhang hindi siya slipper clutch. Pagka nagda-downshift ako at bigla akong nirelease yung clutch natin, nasusubsub siya, no? So para hindi mangyari yon, tayo na yung mag-a-adjust, bubumbayin natin ng konti. Parang ang tawag dun is rev matching yata. Tignan nyo yung side mirror ng NMAX, yan yung stock yan, ha? Ang taas, diba? Tignan nyo yung side mirror ko. Tapos ang daling isingit, oh. Oh, ganyan-ganyan ka lang, oh. Oh, diba? Tapos ang dali niyang i-neutral. Ang lambot talaga. Tapos hindi siya disikwat, pwedeng apakan yung likod. So sa lambot ng cambio, pwedeng disikwat na lang siya, oh. So wala na rin kwenta to, no? Pwede putulin, no? Kaya bumili ka ng modified rear set, diba? May ganon. So yung first gear nito, maiksi lang, ma-torque siya, no? So pagdating sa low speed, pwedeng ibabad ng second gear kasi yung haba ng RPM mo, diba? Pagdating sa likuan, okay naman pala siya, oh. Ang galing, ganda pala ng Raider talaga. Kung ma-sport ang dating mo, yung masyado ang extreme magmaneho, tapos gusto mo lang 150cc, isa ito sa okay kasi ang gaan, eh. Kaya lang napansin ko pagdating sa 6 gear, syempre 150cc lang to, no? Pagka masyadong malakas na yung hangin at hindi ka yumuko, mapapako siya sa 115 kilometers, no? Pero pagka yumuko ka, kapalo din siya ng 120. Oh, bilis na rin yun, yung 120, diba? Kaya pala sa ibang lugar, nagsusuperman yung ibang nagra-ride ng Raider. Kasi nga naman, mas mataas yung top speed kapag nakahiga ka, eh, no? Pero yung ginawa nila, literal na higa, eh, no? Superman talaga, eh. Tapos hindi magalaw yung manibela niya, balance na balance. Yan ang kinagandahan kapag stock, ano? So concrete yung dinadaanan nating kalsada, normal lang yung tire pressure natin. Okay naman, ang ganda naman ng talbog, no? Tsaka pagdating sa upuan, ang lambot. Yun nga lang, paramdam ko sa puwet ko na yung ating upuan is pasubsob, no? So dumados yung ating puwet, lalo na pagka nagbe-brake. Sigurado pati yung angkas mo nito napapadaos-dos papunta sa'yo kasi nga pasubsob siya. Alam mo yun, parang hinihila yung balat mo papunta sa harap. Kapag siguro napalitan ng power pipe ito, hindi naman yung maingay, yung pasok pa rin sa decibel meter, pero mas hingang-hinga dito. Mas mabilis sigurado to. Ewan ko lang kung pati filter dapat palitan, yung high airflow, pero yung ganito, alam mong may potential yung motor, eh. Maganda siya sa camera, eh, no? Ang gandang tignan ng manubela, eh. Super stock nga lang siya. Nakikita nyo dito yung mga guhit-guhit ng factory. Quality control check yan, eh. So ito yung nakakadumi sa kanya, no? Pagdating sa long ride, yun, mararamdaman mo yung sakit sa likod dahil ano ba Tagalog yung nakabukot ka or alam mo yun, nakakuba ka.
Sa kamay naman wala naman pressure, nga lang napupunta yung bigat sa likod. Kasi wala kang pagtutukuran. Pag diniretso mo naman yung likod mo, parang ang baduy natin tignan, no? Ang ganda. Ang pogi niyang tignan, no? Lalo na siguro kapag setup na natin yung pyesa niya, lalo na dito sa bandang Manibela. Di ba may nabibiling ganun? Dami ko nakita sa marketplace, sobrang daming pyesa ng Raider. Okay, dito tayo para sa ating silip kilatis ng Raider R150 Fi. Unang-unang pinaka nagustuhan ko dito sa motor na to is itong part na ito. Napaka sharp ng dating. May tusok pa dito at may tusok pa dito. Napakalinis ng pagkakadesenyo hanggang dito. Talagang ma-sharp yung mga edge niya. Tapos tinuloy-tuloy nila hanggang sa taillight. Sporty talaga ang dating, no? Kahit itong tapalodo niya patusok pa rin. Pagdating naman sa engine, mukhang hindi sila nagpalit ng disenyo, pero malinis naman para sa akin. Napaka plain lang niyan tignan, pero okay na rin kasi ang linis hindi magulong tignan. At syempre, madaling linisin. Meron din pala siyang kick, no? Nakakapanibago, no? Tagal ko na nagmomotor na walang kick. Tapos ito yung nagustuhan ko sa kanya, unlike sa mga nagamit kong XRM, Wave 100 noon, yung apakan nito, pagka tumatama siya sa hita mo, tumutupi siya. So hindi siya masakit kapag inuusog-usog mo siya sa traffic, sa parking, nang nakasakay sa motor. Kasi pag tumama sa hita mo, tumutupi lang siyang ganyan. Ito yung kanyang brake. Wala siyang brand, ano? Ang laki ng radiator niya dito, oh. Yung busina niya, nilagyan nila ng cover. Tapos ito naman yung cambio niya, na pwede mong i-shift yung gear kahit pasikwat-sikwat ka lang. Hindi ko lang alam kung bakit maalog ito, ano. Yung swing arm niya, very basic. Ang ayaw ko lang sa swing arm niya is bakal. So syempre, minsan kapag nagpapalit tayo ng gulong or pag kinakalas natin yung gulong niya, pag hinigpitan natin to, nagagasgas yung pintura ng swing arm. Mangyayari dahil exposed ito sa tubig at kung anong dumi sa kalsada, nagagasgas, nangangalawang siya. Meron namang nabibiling mga swing arm na CNC alloy. Like yung sa TRC, try natin yon at definitely magpapalit tayo soon. Ito yung apakan para sa angkasan niya. Okay naman, at least aluminum siya, no? Nung una, naghahanap ako ng compartment Kasi pag binuksan mo to, wala na siyang mapaglagyan ng kahit documents, hindi pwede. Gaya ng mga ibang motor, meron silang libreng tools kagad. Dito located yung battery niya. Mabuti naman at nandito sa puwitang bahagi ng motor dahil mataas ito. So kahit madaan sa lubog, hindi siya agad-agad aabutan. Itong hawakan ng angkas or grab bar kung tawagin, hindi ko sure kung plastic kasi yung texture niya parang plastic, ano, at hindi malamig sa tunog niya. Mukhang plastic. So ang fuel tank niya is 4 liters, guys. Pero dahil FI naman itong motor natin, so kahit maliit yung tanke, matipid naman siya sa gas. Tapos meron siyang hook dito para sa helmet. Ang pagsara ng upuan natin, madali naman. So ito na nga yung ating compartment. Pero ito ay pwede lamang sa pang documents. Ayan, may barya pa, may rubber pa para di pasukan ng tubig. Ang ayoko lang dito, sana pagka sinasara mo, kahit hindi mo na sana ipasok yung susi, yung automatic siyang maglalak ng ganun. Kaso kailangan mong pihitin Ito yung special feature naman ng susian niya, meron siyang takip. Nung una kala ko iniikot para mabuksan, pero hindi pala, ididiin mo lang ito. Tignan naman natin yung gauge niya. Kulay orange yung background. Kompleto naman, meron siyang gear indicator, meron siyang orasan, speed, tachometer, odometer. Meron ditong select button, mapupunta tayo sa trip. Dalawa siya, A and B, then balik sa odometer. Meron tayong nakikitang high dito. Ito yung mode niya. Ito yung voluntariness, off, low, and high. Ito po ay para lang sa RPM indicator. Like, bigyan ko kayo ng example. Lagay natin sa low. Kapag na-reach niya yung 4,000, iilaw yung RPM natin. So kapag hinay natin sa 9,000, doon pa lang iilaw yung RPM. Then dito naman sa voluntariness, ikaw magsiset kung kailan mo gustong umilaw yung RPM. And then pwede rin siyang i-off kung ayaw mong umiilaw yung RPM. Manipis lang yung gulong niya, yung harap niya is 70-90 by 17. Dito naman sa likod, 80-90 by 17. I think pwede pa namang palitan to ng mas malapad ng konti since itong stock niya is medyo hindi pa nalalayo sa mags. So yung susunod na size mukhang okay pa. Dito sa ilalim ng upuan, sa may bandang likod, may cover yung ating Showa suspension. Maganda ito para hindi na-expose sa dumi ang ating shock absorber. Ang headlight niya is lahat LED. Pwera lang yung kanyang signal light. Meron din siyang daytime running light.
LED rin. Tapos ang taillight niya is LED, pero yung signal light is bulb type pa. Yung ilaw ng plate number, bulb type din. Then may sticker ulit ng Motor Trade. Kung mapapansin niyo, loaded ng sticker yung fender ng Raider natin. Unahin natin dito sa headlight niya. So meron nakalagay dito, Hyper Underbone. So based dun sa pagdadrive natin kanina, talagang hyper nga siya, no? Para sa 150cc na motor, maliksi at mabilis para sa akin. Double overhead cam, 4 valve siya. Sabi dito, Suzuki Advanced Twin Spark Frame. Wow. And then yung model ng motor, Raider R150. Hindi lang nila nilagay yung FI, ano. Tapos 6-speed, liquid cooled, then another R150 here. Ito naman yung tsura ng ating exhaust. Super cute. Super liit. Ewan ko kung pwedeng kalkalin to para mas, alam mo na, may tunog yung ating motor. Disc brake sa likod, guys. Ang liit ng disc brake niya or naninibago lang ako. So, Tokiko yung brand ng ating caliper sa likod. Sa tagal na ng R150 FI, kulay lang yung binabago niya. Isa ito sa bagong kulay nila, jet black. Naghahanap ako ng blue pero walang available. Sa dami ng mga nag-setup na sa Raider, ano nga ba yung plano natin dito sa Raider, no? Bigyan ko kayo ng idea. Bawat episode, pa isa-isang accessories like ito. First accessories na nilagay natin is TRC Racing side mirror. Isusunod natin yung rear suspension. TRC brand din, syempre. Tapos, may baso yon. So, hindi ko alam kung paano ilalagay. Alam ko, dito yata yun. Pagkatapos nun, brake caliper. 4-pot yung ilalagay nating brake caliper. Mas malaki kumpara dito sa stock. Rim set, plano ko black yung rim, silver yung hub, then stainless yung ating rayos. Sunod natin ang swing arm na CNC alloy. Palit tayo ng sprocket and kadena. Subukan natin magpalit ng stainless side stand and center stand. Rear set para dito. Ilo-lowered natin ng konti ito at papalitan din natin itong housing ng front shock absorber. Yung iba tinatanggal nila ito dahil nagpapalit sila ng radiator. So tayo magpapalit din tayo ng radiator. Pagdating dito sa manubela, palit din tayo ng set nito. Gawin nating aluminum, pati dito isang set kasi yun eh. Clutch lever, brake levers, throttle grip, bar end, upuan, at syempre yung mga bolts na yan, papalitan natin ng hang bolts. Silver ang kulay. Ano pa ba? Hindi ko na alam eh. Pagdating sa kulay, ang pinag-iisipan ko, gagawin ko siyang green. Pero bago natin i-repaint, kompletuhin muna natin yung parts niya. Ayun na nga yung nagustuhan ko sa motor na to. Itong body position niya, no. Pag sumakay ka, ang sarap eh, no. Ang gandang tignan eh. Mataas lang yung upuan, kaya kapag umupo ka, nagiging mababa yung manubela. Pero kung tutusin, mayroon naman siyang extension dito. Ang komportable naman niyang hawakan. Sa pagpunta ko dito sa Clark, bitin ako sa paggamit ko sa motor. Gusto ko pa siyang gamitin. Ganun pala talaga pagka bago yung motor mo, no. Akala ko nung una meron siyang modes. RPM indicator lang pala to. Pero i-high na natin yan. Para kunyari sports mode. So dito sa pag-start ng Raider, no, kahit pindutin mo lang, wala nang brake, wala nang clutch. So try nga natin kapag ka naka-first gear tapos ini-start mo. Ay, hindi siya mag-i-start pag naka-first gear. Ang galing. Oh, may safety feature naman pala. Kaya kahit hindi tayo naka-brake and clutch, okay lang. Ni-review ko yung shoot natin ngayon na sakay ako dito. Ang ganda ng view. Ganda ng angle ba. Kung sa POV ang pag-uusapan ha, parang kayo rin yung nagmamaneho ng motor eh. Sayang no, ngayon lang tayo nakapag-Raider. Ang saya pala talaga no. So may sinagawang TRC ride kasama sina Red Sweet Potato. So sasama tayo doon para makasama natin silang mag-ride. Tapos ang balak namin mag-ride sa Marilake hanggang sa Jarial's Peak nang naka-small bike. So syempre kung small bike ang gagamitin doon, sakay natin sa pickup itong Raider, tapos ibaba na natin sa siguro sa SM Marikina, ganon. Ba't dumiretso yun? Kakanan. Akala ko nangamutin na siya. Ang dami CCTV dito. Ang iniinda ko lang dito is yung nasusubsob yung puwit natin, no? Kasi pababa yung, alam mo yun, yung hugis ng upuan. So kahit nakahinto lang tayong ganyan, nauusog yung puwit natin papunta sa harap eh. Yung balat natin nahahatak. Pero dito sa manibela, okay, masaya naman. Ang cute. Well, let's go. Malakas to. Hoy, shout out, parehong naka-gile. Ang bilis. Fifth gear 118. Grabe. Alam nyo kung hindi lang malakas yung hangin dito, no, kaya nyo 130, no. Yung gear nito parang bonus na lang yung 6 gear eh. Kahit hanggang 5th gear ka lang okay naman eh.
Ang gusto ng Raider, laging mataas ang RPM pag magsiship ka para makuha mo yung push talaga. Ayun, mga 9,500 to 10,000 RPM. Ganon. Tapos ang stable, no, kahit ang gaan ng motor, nagtataka ako, hindi ako nalulubak, hindi ko nararamdaman yung sementadong kalsada. Tapos tinitignan ko yung anino, gumaganon-ganon yung front suspension, no, ang lambot niya, oh. Kahit hindi siya adjustable, oh, talagang nakaset na siya as comfort. Yung rear suspension naman, ganun din, wala akong maramdaman na lubak, no. So all goods naman pala lahat ng parts ng Raider, kahit stock. Ito yung sinasabi kong stock is good kapag Raider, no. Akala ko dati, dahil syempre ngayon lang ako nakagamit ng Raider, na hindi siya magandang pang long ride. Okay naman pala, comfort naman. Pero syempre, kung comfort ang pinag-uusapan, iba't ibang level yan. Kung ito, nasa level, let's say 6, yung comfortness niya. Syempre, merong mga 7, merong 8, mas mataas, ganon. Lalo na yung mga scooter, like yung Sporty, di ba? Kita mo naman yung body position nung nasa harapan natin, straight na straight. Pagdating sa overtake, hindi ka bibitinin ng Raider, eh. Basta sundan mo lang yung RPM, eh, no? Ayun, no? Nakaupo lang ako nyan, ha? Hindi ako yumuyuko. Uy, grabe. Ang bilis, eh. Enjoyable gamitin yung Raider. Tsaka lalo na ang liit niya, ang gaan, ang nipis, ang powerful. Sa ngayon, nandito na tayo sa Bamban, Tarlac. Subukan nating umakyat ng monasteryo. Gusto ko siyang masubok sa zigzag, eh. Hindi naman tayo magni-drag, pero sa daling i-drive nito, ang sarap niya subukan sa zigzag na lugar. Nakita ko yung sarili ko sa salamin. Ang liit ng motor, oh. Tingnan yung lubak, oh. Ba't ganun? Parang big bike yung sinasakyan ko sa talbog ng suspension niya. Dito na ako sa Cristo Rey. Ang gusto ko lang kasi yung kalsada. Wala naman tayong gagawin sa monasteryo kung hindi magra-ride lang naman. Gusto ko lang ma-experience itong Raider na pang long ride. Pagod na pagod yung Raider sa akin, eh. Puro hataw yung ginawa ko, eh. Ang ganda ng kalsada dito, tamang tama pala itong pinuntahan ko, eh. Eto, madalas pinupuntahan ng isang grupo ng mga riders. Ako, binanat ko ako mag-isa. Grabe, satisfied ako sa Raider. Na-impress ako kahit sanay tayong gumamit ng malalakas na motor, pero pagdating sa Raider, no, ang ganda pa ng kurbada dito, aspaltado. At least nag-enjoy ako sa motor, napapasyal ko pa kayo, di ba? Bakit kaya sa mga karera, no, like sa ARRC, bakit wala silang kategory na pang Raider lang, no? Puro pang sniper, no? Eh, samantalang ang gandang ni-banking ng Raider. Yung corner na yun, no? Banatan mo ng ganyan yan. O, di ba? Masaya to kapag ka nag-invite ako ng ride papunta dito, puro mga ganito lang. Ang haba, guys, oh. Pero sa ganda ng suspension, kahit concrete, oh, stable. Dapat lagi ka lang nag-engine brake kapag ka mapasok ka sa corner, no? Iyak na iyak yung makina ni Raider sa akin. Paano? Ang luwang kasi. Kung hindi pa kayo nakakapunta dito, sana ma-experience nyo rin yung kalsada, no? Pasyalan nyo to, guys. Monasteryo de Tarlac ang pangalan. Dami nagra-ride, oh. May naka big bike pa, oh. So 1 bar na lang ako. Pagas muna tayo dito. Ay, bote-bote lang. Mukhang wala nang gas station dito, eh. Wala nang gas station dito. Malayo pa po. Saka brown out po. Ah, brown out? Ah, okay. Kaya pala. Premium yung gasolina nila, sir? Ah. Try ko muna yung isang bote kung kasya. Ilang liters po ba to? Shot muna. Shot muna si, yun, oh. Shot puno, oh. Ano, Raider? Kumusta? Hindi ka pa ba lasing? O, full bar. Nag full bar. Last time namin dinaanan to, itong road na to, marami pang ginagawa. Medyo delikado nung time na yon kasi mabuhangin. Ngayon masaya ako kasi ang ganda na ng kalsada ngayon, tas may mga railings na. Sarap tuloy mag-bike dito. Ang dami kong gustong gawin pagbalik dito. Gusto ko rin dalhin yung 4x4 ko dito. Bomba daw, eh, no? Prone din pala siya sa landslide, eh, no? Ito, merong nakaharang sa daan. Yung puno bumigay. Ito, puro packet na to. Pero hindi tayo binibitin ni Raider, ha?
Tignan mo, nagte-third gear pa ako sa paakyat. Sipin mo yun. Sulit yung ride natin sa Raider. Natutuwa lang ako kasi may na-discover na naman tayong magandang lugar na balik-balikan. Iba ang happiness kapag ka-decambio yung motor na pinang bibiyahe mo no? Ang liksi mo no? Pero pagka scooter, ganun-ganun ka lang no? Buti dito sa kalsada hindi mabuhangin, kaya kahit ihiga mo yung motor, kapit. Tsaka basta naka-engine brake ka, pagpasok sa corner no, hindi ka mag-overshoot basta may kagat yung engine mo pagpapasok ka na sa corner. Ito na, ito yung entrance no. May nagbabantay kaya. Sabi dun sa nakapaskil, close at 6 PM, 4 PM pa lang. Nasa monasteryo na tayo guys. Sa bilis ng Raider nabutan pa natin ng open yung monasteryo no. Ang dami pang nakapark Okay, quick tour tayo dito sa monasteryo. Ito yung motor natin. Tingnan natin kung may nagbago na sa taas. Sir, mamaya na yung bayad sir, pagbalik. Magkano yung bayad sir? Sige. Ganda Dapat pala yung chest rig na lang yung dinala ko para hindi ko hawak yung camera. May naamoy yung mabango chicken skin Ganda ng simbahan guys. Pakita ko sa inyo yung loob ng simbahan. Malaki yung electric pan nila dyan Parang hélice ng helicopter Sa ngayon mukhang wala naman nagbago. Na-maintain lang nila yung kalinisan at saka yung katahimikan dito. Hiningan lang ako guys kasi pataas Pero yung hangin dito hindi naman numipes kahit mataas yung lugar. Tingnan yung electric pan. Ang laki, di ba? Tingnan yung view. Grabe naman yung view. Pwede pang magkape-kape dito. Parang tanay lang din Sakto yung pagpunta natin, hindi mainit. Hanggang ngayon may mga tao pa rin dun Ganda na nung kalsadang papunta dito. Maganda pa yung destination. Ayan Tingnan nyo gaano kataas. Ganda dito di ba ang ganda ng garden? Talagang quick tour yung ginawa natin dito. Wala akong poknat kakalakad Malaki itong Monasterio de Tarlac na to guys. Ayan may kainan dun May souvenir pa Tsaka may mga pulis. Ito Monasterio de Tarlac. Tapos lakad tayo dito. May bagong binibuild dito guys. Mukhang para simbahan yata ito dito mas maraming tao. Magugulat kayo guys. Sa mga hindi pa nakapunta dito, magugulat kayo sa makikita nyo. Ayan Ang laki, di ba? May mga souvenir shop. Ito maganda yung CR nila dito. Tingnan nyo, hindi kayo magugutom dito. Basta may pera kayo, may kainan kompleto. Wow. So maganda pumunta dito kasama yung family mo. Pasukin natin to guys. Yan Grabe. Ang ganda. Yan Very quick tour. Yun Sige. Subscribe. Andito pala kayo. Sige. Wala daw pong sticker. Meron po. Yun. Picture muna kami. Yung picture. Sakto holiday po ngayon na namasyal po kayo. Ito po, 5. Thank you po. Okay, ang bundok to Ito yung madalas ko nakikita Mukhang pwedeng bumaba doon Nice. May bahay doon Mukhang walang customer to, dito tayo bibili. Mukhang masarap yung sausage nila Nakakatuwa lang kasi may signal dito Nakakapag-Facebook pa tayo. Nakakapanibago lang kasi nung first time namin punta dito kasama nung mga kaklab ko sa rides. Sobrang daming tao dito. Siguro yung time na yun, parang December yata yun. Grabe, halos wala kang maupuan dito. Pero ngayon kahit holiday, medyo konti. Sa mga mahilig magbike, yan, try ninyo. Ang ganda magbike dito. Marami naman puno, so kung gusto nyo magpahinga, kasi syempre, pag nagbike ka, pagod ka, di ba? Dito, the best. Chill muna kayo kahit mga ilang oras lang. Magkano po? Kaninang umaga, ma'am, maraming tao. Dahil holiday ngayon, ma'am. Hanggang anong oras nakabukas to, ma'am? 6? 5:30. Nice. Sarap. Hot dog and chocolate. Prop. Okay, tikim. Sarap. Malinamnam. Hindi siya sobrang tamis. Ito naman tayo sa sausage sandwich. Putlong kasi tawag ko dito Ang init ng hotdog. Pareho siya lasa ng hotdog sa 7-Eleven. Pero mas malinamnam to. Tayo ngayon ay pabalik na sa parking. Magkano kaya yung ibibigay ko doon sa parking?
Yun ang mahirap eh, yung bahala ka na. Pwedeng sumobra, pwedeng kumulang eh, no? Grabe, hanggang dito naamoy ko yung chicken skin. Busog na kasi ako kaya hindi na ako nakakain dito. Maybe next time na lang. Bad trip. Nawala yung gloves ko. Binalikan ko. Wala talaga. Yung sa throttle pang nawala. Wala eh, binalikan ko na ng on foot pero wala talaga eh, no? Nagligpit na kasi sila eh. May nakapagsabi kanina, 2 babae. So nasa taas daw. O feeling ko, doon sa kinainan ko. Tapos nung binitbit ko yung helmet, nalaglag, no? Ito throttle pa ang nawala. Okay lang yung kaliwa eh. Dito yun eh, oh. Hindi ko alam kung saan eh. Nawala, oh. Tingnan mo, nagligpit na sila eh, no? Baka tinapon. Malayo-layo pa yung biyahe ko pero wala talaga eh, no? Sundan mo ako. Sige, tara. Subscriber natin si Sir. Tuturo niya sa atin yung bagong ruta. So hindi tayo babalik doon sa dati nating dinaanan. Doon tayo sa tinuturo niya. Sayang yung gloves ko. Nakakapanibagong mag-ride walang gloves. Ito lang yung maganda sa Decambio, no? Nakakapag engine brake tayo. So dito nga yun. Ito yung kabilang ruta. Mukhang maganda nga dito ah. Buti binanatan natin ng maaga-aga pa. Sakit sa kamay. So may na-discover tayong bagong ruta. Ang ganda dito. Wala masyadong dumadaan. You know, engine braking, oh. Compare dun sa papuntang kalsada, mas maluwang to, tsaka mas marami yung up and down nya. Tingnan mo naman. Yan ang gusto kong kalsada. Kitang kita mo kung pag ganyan siya o pag ganito. Ang sakit. Pag may tumatamang bato. Yun, oh. Ang ganda ng kurbada, oh. Sa maghapong paggamit ko sa Raider, nagamay ko na. Ang daming mga sundalo pala dito, guys, oh. May kampo pala dito, oh. Uy, may pangdigma, oh. Oh. Oh, di ba? Nice naman dito. Dito sila nagka-camping. Parang daang kalikasan lang, ano. Mukhang mapapabili ako ng gloves sa Angeles, ha. Kahit yung mga tigti 300 lang. Masakit sa balat eh. Wow, kita mo yung daan hanggang dun pa pala, oh. Lamig ng simoy dito. Sabagay, 519 na eh. Ganda ng tulay, guys, oh. Mukhang bagong gawa lang to, oh. Lalim pala niya. Wow, kitang kita yung bundok Arayat. Ano lugar to? Bueno. Bueno? Alam mo yung mga nandyan, hot spring. So pwede dyan, no? Mag hot spring, no? Pat ng hot spring, mamili ka lang. Saan papasok? Dyan, doon. Yun, doon. Okay. Tara, habang maliwanag pa. Grabe dito, guys, oh. Hindi ko tuloy napansin, wala pala akong gloves. So towards hot spring tayo. Tinutour guide tayo ni Sir. Medyo madilim yung visor ng carbon fiber ng Chile, ha. May mga army din dito, oh. Kumuha sila ng tent, no? Mukhang nagte-training yata sila. Or ano, mukhang training, no? Off-road! Kaya ni Raider yan, oh. Basic Raider. All around si Raider, oh. Oh, magandang i-try dito yung 4x4 ko, ah. Raider! Off-road! We feel safe naman kasi may mga army tayo nakita, di ba? Off-road! Off-road! Masaya naman ito. Tapos dumidilim na eh, no? Uy, iba na yung ano dito, ha. Iba na yung atmosphere dito, ha. Sarap. Bubuhangin, oh. Ang kipot na ng daan, ano? Mukhang hindi yata pwede dito yung 4x4. Mukhang pang motor lang tong daan na to. Nice experience to, ah. Liblib na to, guys, ah. Wrong turn. Wrong turn tayo dito, ah. At least na best sa off-road. Oo nga eh. Wrong turn pala. Buti hindi big bike dala ko ngayon, kundi maingay dito yun. Sabi siguro ni Mrs. Kala ko ba sa monasteryo ka nag-ride? Bakit? Puro putik yung motor mo. Uy, may tulay ulit. Ang ganda naman dito, ah. Hindi pa naka-on yung ilaw, ano? Ang dami rin nakatambay, oh. Wow, nice. Picture muna. Liwanag ng iPhone talaga, no? Pwede na yan. Walang gloves. Ang ganda dito, ah. Gusto mo yung galadaan doon? Okay naman. Pwede nga balikan ng naka 4x4 yun.
Ha? Di ba kaliwa tayo? Oo. Sa kanan doon, si Chubaag yun. Okay. Bakit ang dami sundalo? Ganun talaga. Doon, normal talaga doon? Anong ginagawa nila doon? Parang hindi nakabase na rin din siguro. Ah, okay. At least safe pala doon, no? Sigurado may nagda-drag race dito pag gabi. Doon banda. Sa may doon. Kasi ang ganda ng daan eh, oh. Bigayan ng poste dito, ang daming poste. Buti na lang may guide tayo. Sigurado ako may nagda-drag race dito yung mga madaling araw. Kasi ang dami kong nakita naka-setup na motor dito, eh, no? Makikita ko kaya dito yung pangalan ng bridge. Ito, oh. Meron silang 1st Platoon, 3rd TACAA Company, Cadre Company, 3 Mechanical Brigade, ano yun? Ewan ko. Bueno Patrol Basis. Basta yun na yun, walang pangalan yun tulay, ano? Alright guys, hanggang dito na lang muna. Balikan natin to ng naka big bike. Maraming salamat kay sir na follower natin. Sinamahan tayo dito, pati sa paghahanap ng gloves, no? Alright guys, see you next vlog. Wait for speed.